Shabbat Shalom mga kapatid, mga kaibigan. At tayo po ay manalangin. Manamin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muling binigyan niyo po kami ng pagkakataon upang kami po ay makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng radyo. Salamat Panginoon at maihahayag namin ang inyong salita, ang inyong parsa, tsab o mga utos na kung saan ay pag-aaralan namin ang inyong salita sa Leviticus chapter 6 verse 8 hanggang Leviticus chapter 8 verse 36. Panginoon, nawa ipagpalain ninyo ang inyong salita na ito ay magbigay ng kaalaman sa amin at uh, sa buhay namin ang inyong mga palatuntunan, ang inyong pamamaraan, ang inyong mga kautusan. Ah, Muli, binabalik namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Shabbat Shalom muli mga kapatid, mga kaibigan at tayo ay mag-uusap ngayon patungkol sa Parsha at Sab o mga kautusan, ano? Leviticus chapter 6 verse 8 hanggang Leviticus chapter 8 verse 36, no? Um, Dito ay makikita natin pag magpapatuloy yung ating pag-aaral, kung natatandaan natin yung Parsha Vayikra, nung nakaraang Shabbat ay pinag-usapan natin ang yung limang mga major na offerings, ano, o sacrifices. Yung burnt offering, yung sin offering, yung trespass offering, yung meal offering, sa peace offering. So, yan ay papagpatuloy natin pag-aaralan ngayon. Pero bago yan, alam po natin na ngayon din ay mayroon pang isang topic na medyo napapanahon. At dahil karamihan ng Kristyanismo at ang buong mundo ay nagse-celebrate o nag-observe ng tinatawag na Black Saturday, or ito yung Good Friday na kung saan ay uh, pinaniwalaan ng sanlibutan ng Panginoong Yeshua ay ipinako sa krus, no? At Saturday, siya po ay hindi pa nag-resurrect, at ang Sunday, Easter Sunday dito daw ay siya ay nag-resurrect, no? So, couple of things na pag-uusapan natin. Unang-una, merong mga katanungan, kasi ang paniniwala o ang itinuro sa atin, ano, ay siya ay namatay nung panahon ng AD 33, no? Kung saan Friday ang ah, ang Passover, kasi nabanggit dito na Passover ito, at siya ay kailangan alisin sa krus kasi magsasyabat na, no? Yan ang nakalagay sa sa gospel, no? Pero ang katotohanan po nito ay hindi po Friday namatay ang Panginoon, ano? Makikita po natin yan sa maraming bagay at pag-uusapan natin yan. Unang-una, ang sabi ng Panginoon at ayon sa mga propesiya, siya ay mamamatay at ng 3 araw, no? 3 days and 3 nights. At ang senyales nga na ibinigay ay yung kay propeta na Jonah, na kung saan ay 3 araw at 3 gabi siya ay nasa belly o nasa tiyan ng malaking isda, no? At yun ang ulit-ulit na binabanggit ng Panginoong Yeshua, na kung saan ay 3 days and 3 nights siya. Ngayon, kung Friday po siya namatay, um, 1.5 day lang siya, no? Na, namatay at nabuhay na muli, no? So medyo may kulang, no? Ngayon, maski sinasabi ng iba na ang partial o yung partial lang ng kahit isang oras lang ng isang araw ay considered na 1 day, granting po na ito ay totoo. Ah, Ngunit ano natin yan, pag-aaralan natin, ano? Sabihin na natin Friday evening, Friday, yung first day, bago siya inilibing, may liwanag pa. So, 1 day na, no? Tapos, so, gabi ng Friday, so meron ka ng 1 day na partial saka isang buong gabi.
tapos buong araw ng Saturday, at buong gabi ng Saturday. So dalawang gabi na buo, tsaka sabihin natin to isang fraction ng araw, tsaka isang buong araw ng Saturday. Tapos siya ay nag-resurrect, nakita siya ng Sunday. Kulang po ng isang gabi. No? Maski fraction ang kukunin, kulang. Ngayon, meron pong mga maraming katanungan patungkol dito kasi dapat accurate tayo. No? Otherwise, may problema. Katulad ngayon po, no, ang sineselebrate ay Easter, na kung saan ang Passover ng mga Hudyo ng Israel ay next month pa. Um, so April 22. So medyo ahead ng konti yung mga kapatiran natin sa Kristyanismo, at kung isi-celebrate natin ang death and resurrection ng Panginoong Yeshua sa maling araw, may problema tayo, no? Kasi very clear na Passover ang kanyang death, uh, at ang kanyang resurrection ay 3 days after, no? Ngayon, simulan natin ito um, sa mga passages na kung saan ay ang Panginoon mismo ay pinanganak. Kailan ba siya pinanganak? No? Ah, ang iba nagsasabi na 33 years old siya nung pinanganak, nung namatay siya. So, ang may problema po tayo diyan kasi ang alam natin na si King Hero the Great ay gusto siyang ipapatay nung baby pa siya. Eh namatay na si Hero the Great ng 4 BC. 4 BC, no? Ngayon kung AD 33 siya pinatay, pinako sa krus, parang kapos yata sa ano ano. Parang ipapapatay siya ng patay na. So si King Herod the Great ay namatay noong 4 BCE, at may binanggit dito rin sa gospel na meron si Augustus Caesar ay nagpa-census, no? Alam natin na nagpa-census, at yun nga ang isang naka-record sa gospel, ano. So merong tatlong panahon na kung saan nagpa-census si Augustus Caesar. 14 BC, 7 or 8 BC, tsaka 14 AD, no? So hindi naman pwedeng 14 BC kasi matanda na masyado si Yeshua, no? Hindi naman pwedeng 14 AD kasi masyado naman bata, no? So ang pinaka-closest is 8 AD, 8 BC, no? So ito'y tamang-tama dahil buhay pa si Herod the Great, no? Ngayon, ang most likely ayon sa mga scholars, si Yeshua ay um, pinanganak ng around 7 BCE. Around 7 BC, no? Na kung saan kung diniklara ni Augustus Caesar ng 8 BC ang kanyang census, eh malayo po ang Rome sa Israel. So it takes time, no? Ilang buwan and almost a year bago na implement sa the rest ng kingdom, ano. So, having said that, so alam na natin na around 7 at buhay pa dito si King Herod. Saka nung nagpapatay si King Herod, sinabi niya na ang mga baby up to 2 years old dapat patayin kasi yun ang sinabi ng mga magi o mga wise men na ang King of Israel ay pinanganak. So, masusuportahan yung 7 BCE, no? Ngayon, ano ba yung meron sa 7 BC? Um, ang isang astronomical event nung 7 BC ay ito ay nasa mga record ito, no? Na nagkaroon ng conjunction ang mga planeta ng Saturn saka Jupiter, at saka yung iba pang planeta, no? So parang naging isang malaking star siya. Kaya ito maaari ang nakita ng mga wise men or magi, or better known as sages also,
na kung saan ay ito ang nag-guide sa kanila para makita nila ang Messiah, no? Kasi ang pag-merge po o yung conjunction ng mga bituin o ng mga planeta hindi po nangyayari yan ng taon-taon o every 10 years. Yan po yung nangyayari thousands of years, ano? So nagkataon pa talaga na 7 BCE kung saan pinanganak ang Messiah, no? Another thing is yung time na kung saan ay um, binautismohan ang Panginoong Yeshua. Sinabi ni Luke na siya ay around 30 years old. Around 30 years old. Ngayon, merong event na minention si John, no? Na kung saan sinabi niya na pumunta si Yeshua sa templo ng isang Passover. At nakita niya na yung mga tao ay ginawang palengke ang templo na nagalit siya at pinagtataob niya yung mga lamesa at pinakawalan niya yung mga animals at inano niya. Medyo ano siya, na nagalit ang Panginoon natin, ano? At sabi niya, itong ah, ah, ginawa niyong lugar ng mga magnanakaw itong ang house of prayer ng aking ama. So, galit siya. Tinanong siya ngayon ng mga tao, anong sinyales ba't mo ginagawa ito? Kasi ang Messiah lang po pwedeng gumawa nun eh. No? Ang Messiah lang. So, humihingi ng sinyales sa mga tao. Sabi niya, gibain niyo itong templo at ito ay itatayo sa loob ng 3 araw. Ngayon sabi ng mga tao, ah 46 years, no? 46 years na tinayo ito ng mga ng mga tao tapos ikaw itatayo mo lang ito ng 3 days, sabi niya. So, sa record po ng history, si King Hero the Great ay sinimulan niya ang pag-renovate ng Second Temple noong AD 20, BC 20, no? 20/19. No? So, kasi paatras yan eh. Pag galing sa BC. So, kung 46, kung 46 years, no? Kung 19 BCE, lalabas na yung time na kung saan nag-uusap sila is around 27 AD. 27 AD, no? So yan, no? 27 AD. So um or 26, around 26 AD, no? Pero during this time tapos nang na bautismohan si Yeshua. So makikita natin na um around 30, 31 siya during this time, ano? Yan ang period niya. So anong point natin dito? Ang point natin dito is that kailangan malaman natin ang timeline ng ministeryo ng Panginoong Yeshua. Otherwise, mali ang mase-celebrate natin, ano? So, ang binabanggit lagi dito ay yung mga appointed times. At makikita natin mula sa Tanakh o yung tinatawag na Old Testament ng ibang mga kapatiran, ano, ay actually laging binabanggit na may timeline sa mga appointed times lang. Shabbat, New Moon, Feast, yung mga ganun. No? Yan yung Passover, Unleavened Bread, First Fruit, Pentecost, Feast of Trumpet, you know, Yom Kippur o Day of Atonement o Sukkot o Feast of Tabernacle. Laging ganun. No? So in this case, sa panahon ni Yeshua, puro ganyan. Makikita natin. Kundi Sabbath, Passover. No? At sa Book of John, um, 3 beses na binanggit na si Yeshua ay nag-celebrate ng Passover. Una ito, yung pinagtataob niya yung mga mga lamesa, no, sa templo. Tapos may isa pa at nung namatay siya, no, nung crucify siya, so 3. Kaya dito na
nakita ng mga tao na, oh, 3 years lang si Yeshua nag-minister. So dito nila nakuha yung 3 years idea na 3 years lang nag-celebrate minister ang Panginoon, which is wrong. Kasi sa Synoptic Gospel, yung Matthew, Mark, Luke, walang walang binabanggit eh. Yeah. So isa lang ang Passover, isa lang ang ano. So parang 1 year lang, pero hindi naman 1 year, no. So ang nakita nila kay John, 3. So probably 3 years lang. Pero hindi po 3 years minister ang Panginoon kasi katulad nga na nabanggit ko kanina sa John chapter 2 verse 18 hanggang 20, no? Chapter 19 verse 20, sorry, na nagsimula na siya ng ministry niya around 26 AD, no? Or even before that. So around that time. Ngayon, isa pa sa mga significant na timeline o yung mga para malaman natin kung anong period si Pontius Pilate, yung procurator ng area ng Jerusalem, ano. O ng Jerusalem. So, siya yung in charge doon, no? Tapos si Herod naman, yung isang Herod, bali apo na nung Herod the Great, yun naman ang nasa Galilee, no? Pero anyways, ang reign ni Pontius Pilate is between 26 AD hanggang 36 AD. So dito malalaman natin kung kailan siya namatay, no? Para malaman natin, no? Ngayon, may nabanggit na yun nga si Herod tsaka si Pilate ang mga hatol, ano, um, during the time. So, very clear na siya ay um, uh, panahon ni Pontius Pilate, so between 26 to 36. At ito ay Passover. So walang doubt diyan. Ngayon tingnan natin, ano yung mga petsa ng mga Passover during that time, no? Yung AD 30, 30 AD, ang Passover ay Friday. So kaya ang belief ng iba, maring AD 30 siya namatay or AD 33. Pero mas maraming naniniwala na 33. Pero alanganin, no? Alanganin. So, besides, sabi ng mga tao, nung nung nakipagtunggali si Yeshua sa mga Hudyo, no? Sa John 8:57, sinabi niya kasi na Abraham saw my days and he was glad. Parang kita na sila ni Abraham, ano? Ngayon, sabi ng mga tao, hindi ka pa nga 50 years old eh. Nagkita na kayo ni Abraham. Kaya sabi ng Panginoon, before Abraham was born, I am. So bago pa si Abraham na paganak, buhay na ako. No? So dito makikita, no, na ang sinabi, hindi ka pa 50 years old. Kasi kung below 30 siya, o 30 years old pala, o below 40, sasabihin ng mga tao, wala ka pang 40 years old. So therefore, si Yeshua ay na around 40 na. No? Hindi siya below 30. So alam natin na um, 7 BC siya pinanganak. So tapos nakikipag nagkaroon na siya ng interaction sa temple noong AD 26. Alam natin na nagsimula lang ministeryo niya after siyang mabautismuhan. Kaya kung pinanganak siya ng later pa ng 7 BC, kulang pa siya sa 30 years old, no? Especially kung 1 AD or 1 BC siya pinanganak, kulang. Okay? So, ngayon, another thing na gusto nating malaman kailan siya pinatay o napatay o pinatay, no? Nung AD 30, ang Passover is Friday. So alam natin kanina na hindi pwedeng Friday kasi kulang sa time. Kulang talaga. The only thing na sinasabi nga dahil Sabbath day na yung kasunod. Pero mga kapatid, mga kaibigan, ayon sa Leviticus 23, ang Sabbath hindi lang po yung 7th day Sabbath, kundi
ito yung may mga appointed feast din. For example, yung first day ng Feast of Unleavened Bread ay Sabbath. Special Sabbath yan. No? Tapos yung seventh day ng Feast of Unleavened Bread ay Sabbath din. Okay, yun yung pangalawang Sabbath sa mga yearly feast. No? Pangatlo, yung Pentecost ay Sabbath din. Special Sabbath yan. Pag yan ay tumama sa sa kahit anong araw, Sabbath yan. Yung pang-apat na special Sabbath ay yung Feast of Trumpet. So, Sabbath din yon. Tapos yung Yom Kippur ay special Sabbath din yon. Yun yung Day of Atonement. Tapos, pang-anim is yung first day ng Feast of Tabernacle, which is Tishri, 15th of Tishri, tsaka yung 8th day, yung Shemini Atzeret, o 8th day. So, 7 special Sabbath maliban sa um, maliban sa uh, regular Sabbath, no? Ngayon, meron pang binigay na clue si John, no? Nung namatay si Yeshua o pinatay si Yeshua, high day. Binanggit na it was high day. Kailangan na siyang ilibing kasi high day, Sabbath na high day. Pag sinabi pong high day, ito po ay yearly na Sabbath. Ibig sabihin, yun yung sa seven appointed feast, no? So obviously, ito'y Feast of Unleavened Bread. Yun ang special Sabbath na binabanggit. So tingnan natin, balikan natin yung mga taon na kung saan anong mga araw naging na-celebrate ang Passover. So AD 30, Friday. Hindi pwedeng Friday. Kulang sa time. 3 days and 3 nights. Magmumukhang false prophet ang Panginoon natin yan. God forbid, ano? AD 31, Tuesday. Masyado namang matagal, no? Masyadong matagal. Ang AD 32, Saturday, hindi pwede rin. Hindi pwedeng AD 32. AD 33, Friday ulit. Yan yung karamihan na belief na siya ay pinatay. Friday, hindi po talaga pwede, no? AD 34, Wednesday. Ito, medyo may probability. Oo, Wednesday, ano? Ang 35, Tuesday. Hindi rin pwede, masyadong matagal. Yung 3 days, 3 nights, hindi aabot, no? Tapos ang AD 36 is Saturday. So ibig sabihin, isang taon lang po dito sa between 30 to 36 na probability siya na namatay, no? Ang the only most feasible na maaari is AD 34, which is Wednesday, no? So, ang ibig po sabihin niyan, by Wednesday sundown, kasi ang reckoning po ng araw ay from sundown to sundown, ang ibig po sabihin nun, yun ay Feast of Unleavened Bread. So, bilangin po natin. Ngayon, hindi tayo magbibilang ng fraction kasi buo ito, no? So, from sundown ng Wednesday na nilibing si Yeshua, hanggang the next day, bago mag-sundown, which is Webes na, 1 day. Okay? 1 night and 1 day. So, Webes, no? Tapos, sundown ng Webes, hanggang Biyernes bago mag-sundown, 2 days. Naka 2 days na, no? 2 days na siya. Tapos, sundown ng Friday, hanggang bago mag-sundown Saturday, 3 days, 3 nights. Ngayon, Sunday siya nakita eh. Totoo po yun. Pero hindi po siya nakita na nagra-rise. Hindi siya nakita na, ayun, he's rising and he's rising. And, na hindi siya nakitang habang nagre-resurrect. Nakita po siya tapos na after the fact. Ngayon, yung mga babae, silang unang nakakita. No? Um, Hindi po sila pupunta sa puntod during Sabbath. Kasi work considered as work yon. Bawal yon. So ibig sabihin buong Saturday, mag-i-stay sila sa kanilang lugar, no? Alam nila na guarded na mga Roman soldiers 'yon. Hindi pwede mababasto sila ron, mapapahamak sila. So hindi pwede. So hindi rin pwede during Sabat. So aantayin nila ang next day. So early morning na Sunday, pumunta sila. Wala na si Yeshua ron. Kasi ang resurrection tapos na, no? So yun lang po gusto kong i-emphasize na um, hindi nag-resurrect si Yeshua on Sunday, kundi nakita siya na nag-resurrect na.
Pero tandaan po natin na ang Sunday or first day of the week starts on sundown, no? Ngayon, anong meron dito sa sundown na ito, ng Sunday? Hindi po siya nag-resurrect dahil Sunday ito. Nag-resurrect po siya dahil merong isang feast din ito, which is tinatawag na Feast of First Fruit, no? Ito po yung Feast of First Fruit kasi lahat po ng mga kapistahan ay finufulfill ni Yeshua. Una, siya ay Passover lamb natin, no? So alam natin, he is the Passover lamb, no? Namatay siya Passover. Finufulfill niya mga appointed times. Nilibing siya on the Feast of Unleavened Bread, being the sinless one. Wala siyang kasalanan, no? Tapos nag-resurrect siya on the first fruit. Okay? Tapos ang Holy Spirit dumating ng Pentecost. Ngayon, ang Feast of Trumpet, ito po ay crowning of the Messiah as King. So darating siya on the Feast of Trumpet. On Yom Kippur, Day of Judgment. On the Feast of Tabernacle, He will tabernacle with us. Okay? Saka maliban pa ron, pinanganak din si Yeshua on the Passover, on the Feast of Tabernacle, no? Kasi um, ayon sa prophecy, sabi doon, His name will be called Emmanuel, God with us, no? So, pero hindi naman pinangalanan siyang Emmanuel kundi Yeshua. God is our salvation. Pero ito po ay indication ng panahon ng kanyang kapanganakan, no? Which is uh, God with us. Ang theme, ang tema po ng Feast of Tabernacle ay God with us. O God tabernacles with us, no? So yun ang una. Pangalawa, pinanganak siya sa sinasabi dito fatne o translate ito na sabsaban. Pero actually, ang hindi po nagdadala ng mga animals ang mga Jews sa loob ng Jerusalem. Bawal po 'yon. Nasa labas lang sila. Unless na for sacrifice. Hindi po ito yung mga ano, no. So ang tinirhan po kung saan tumira ang mag-asawa na buntis, si Joseph sa si Mary, si Joseph sa si Miriam, at doon siya pinanganak sa tinatawag na suka, no? Which is yan yung temporary dwelling na ginagawa every Feast of Tabernacle, no? So yan po yun. Pangatlo po, ang mga shepherd ay hindi po winter ito kasi ando doon ng mga shepherd sa field, no? Um, Tapos meron nga pong census. So the best way para magkaroon ng census is kung kusang loob nang pumupunta ang mga tao sa Jerusalem dahil may feast nga, no? So bago sila makapasok doon ay kailangan nilang pumirma, no? Tsaka si Joseph po ay righteous person po siya. Hindi niya kakalad ka rin ng asawa niya maglakad ng 4 na araw mula sa lugar nila doon sa Nazareth hanggang sa Bethlehem na 4 days walk. Tas buntis, wala namang sasakyan doon, no? So, hindi po ganun yun, no? So, sila pumunta ron dahil gusto niya maipanganak ang kanyang panganay ah, sa Jerusalem on the day of the feast. Kasi ang pinapanganak po sa Jerusalem, ang paniniwala po ng mga kapatiran nating Hudyo, ay blessed ka pag doon ka pinanganak, especially on the appointed time. Yun po yun, ano? Tapos ang Panginoong Yeshua ay tinuli after 8 days, which is another feast na naman, which is Shimini Atzeret. So lahat ng kapistahan ng Panginoon ay finufulfill niya, no? So I hope na naintindihan natin to. So ang sineselebrate po ng mga kaibigan natin at mga kapatiran natin ay medyo lihis ng konti. Advance sila ng 1 month, no? So tayo magsa-celebrate tayo niyan in the Passover sa April 22, no? So punta na po tayo sa topic natin at patungkol sa tsab o mga commandments, ano? At bibilisan lang natin kasi wala na tayong oras, pero itong mga commandments na to ay patungkol sa mga burnt offerings and grain offerings
sin offering and trespass offerings, no? So ito po ano, ang burnt offering, para ma-remind tayo, ay binibigay ito during Sabbath and during new moons, no? Ngayon, ito ay hindi ito para sa kasalanan or anything. Hindi po ito yung ganun, ano. Pero ito po, ang senyales po nito, ang ibig sabihin nito ay dinededicate ng isang tao na nag-o-offer ang kanyang buhay sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin. So, parang inahandog niya yung buhay niya sa Panginoon. It's a burnt offering. Ang burnt offering po, hindi ibig sabihin sunog na sunog yung animal. Hindi po. Ang ginagawa po dyan ay um, uh, portion ng animal ay kukunin ng priest, the rest kukunin ng tao. At kakainin niya yan before the Lord, pati ng mga kamag-anak, ng mga pamilya niya, yung sobra ibibigay din niya sa iba, no? So, kasi hindi naman niya mauubos yung napakalaking animal, no? Wala namang fridge doon nung araw. Ngayon, ang sin offering, ito po ay offering sa mga kasalanan na hindi natin sinasadya, no? So pinag-uusapan dito mga detalye ng pagbigay ng sin offering. Ang sin offering po ay sa mga kasalanan na hindi natin alam, hindi natin sinasadya, pero nagawa natin, no? O hindi intention, na wala namang na harm, walang walang na harm na iba. Nagkamali lang tayong gawin yung mga utos ng Panginoon, hindi tayo naka-offend ng iba o wala tayong na ano. Um So, ang interesting dito ay ang Panginoong Yeshua ay tinawag ni Apostol Pablo as a sin offering, no? So ano ibig sabihin nito? Kung maalala natin ang Panginoong Yeshua nung nasa krus siya, sabi niya, Father, forgive them for they do not know what they're doing. Ama, patawarin mo po sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya po siya sin offering kasi po, ah, ito po ay para sa mga kasalanan na hindi natin alam o hindi natin sinasadya, no? Ang trespass offering po, on the contrary, ito po yung mga kasalanan na medyo may nasagasaan tayo. May especially naloko sa pera o may damage, may restitution na tinatawag. Saka ito, it involves confession. Ibig sabihin, tayo ay magsusorry, tayo ay magre-repent o hingi tayo ng tawad doon sa tao na nagawa natin ng kamalian. So, um, ang mangyayari noon, sabi nga ng Panginoong Yeshua, kapag naalala mo, pag mag-o-offer ka, naalala mo meron ka palang taong galit sa'yo, o naagrabyado ka, iwan mo yung offering mo. Pumunta ka sa kapatid mo, ayusin mo, and then you come back, no? So yan ang instruction ng Panginoon. So dito, katulad nga na nabanggit ko last time, ang trespass offering, kapag ka kunwari ay naka-agrabyado tayo ng tao. Sabihin na natin, naagrabyado natin, nawalan yung kapwa natin ng 1,000. No? Sabihin na lang natin, 1,000. Dapat daw, sabi dito sa Torah, ay ibabalik natin yung actual na amount plus 20%. So, 1,200 pesos ang ibabalik natin. Hindi pwedeng sorry lang, no? Diba? So, sorry lang, okay na. Hindi pwede yun. Dapat ibabalik natin yung nawala plus 20%. So, 1/5, no? So, pupunta tayo sa kapatiran natin, sabihin natin, I'm sorry, nagawa ko ito. Ngayon, ito yung nalugi sa'yo, plus 20%. So, mas madali kang mapatawad ng kapwa pag gano'n. Although yung tayo naman, kapag tayo naman ang naagrabyado, magpatawad na tayo para wala na ring iniisip, no? Ngayon yung naka-agrabyado, may obligasyon ka naman na humingi ng tawad at magbayad. Yun yung restitution, biblical restitution. Pero hindi pa po nagtatapos yan doon. Kapag na-settle mo na yung kapwa mo, ang sabi dito, pupunta ka naman sa Panginoon, sa priest, through the priest, ano? At magbibigay ka ng the same amount na binigay mo dun sa tao. So, 1,200 din. Sabi mo, Panginoon, nakaloko ako ng tao.
hindi ko sinasadya or ano, na pinagsisisihan ko na ito. So ibibigay ko sa iyo yung 1,200 din plus yung offering. Ganun po, no? Wala ng templo ngayon. Pero yung pagbabayad, pareho pa rin. Hindi ibig sabihin na wala na kasi wala pa lang yung templo, no? So at least alam po natin yan. Ngayon, um, yung, yan yung trespass offering, no? Yung grain offering naman, ito ang ibig sabihin nito ay dinededicate natin ang buhay natin na mapagbigay. A life of generosity. Ito yung isa sa mga offering na wala kang kukunin. Hindi mo, walang babalik sa'yo. Ang sin offering, wala rin babalik sa'yo. Trespass offering, kasi binigay mo na nga yun. Yung burnt offering lang ang may portion ka. Yung meal offering, wala ka na rin ibibigay na yun. Ano? So, um, yun ang kailangan ano. Tapos yung peace offering naman, again, it's like a Thanksgiving offering ito na kung saan ay ino-offer lang natin to appease, to appease God and parang to please Him, parang ganun ano. Isa sa mga requirement ito na tayo ay makipag reconcile sa Panginoon, no? So ito'y after na gagawin natin to after lahat na kapag hingi na tayong tawad, nakabayad na tayo, okay na, ito yung peace offering ko, no? So, ito yung mga commandments, ano? Um, Dito, makikita rin natin dito yung consecration ng mga priest, no? Na kung saan elaborate yung consecration nila, no? It took them 7 days para um, ma uh, ma-recognize sila as a priest, no? Ngayon, it's a very elaborate na 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 seremonya. So, anong ibig sabihin natin nito, no? Ang mga believers at maging ang Israel ay darating ang panahon na kung saan tayo ay itetest through the great tribulation, no? At sabi ng Panginoon, he who stands firm to the end shall be saved. So, 7 years, no? 7 years. 7 years na we have to stand. We have to stand firm, no? And pag nalusutan na natin yon, we will be a kingdoms of priest for the Most High, no? Paano, di ba, hindi tayo dapat, wala na tayo rito. Medyo na misinterpret lang po yung sinabi ni Apostol Pablo. Dahil ang Panginoong Yeshua, wala ring sinasabing ganyan eh. Ang rapture theory po ay nagsimula lang yan very recently, no? Around late 18th century, early 19th century. Wala, maski ang mga reformist, walang writing about rapture. At medyo na develop ang rapture theory dahil sa Left Behind the Nobel. At from there ay parang doon na nag-build ang theology. And I know, uh, dati po rin akong sobrang passionate diyan sa ganyan. Ano? Kasi sino ba naman ang ayaw ma-rapture? Ano? Pero hindi po siya biblical, unfortunately. Anyway, another thing na gusto kong banggitin ay yung controversy ng Passover sa Easter, no? Ano ba dapat ang i-celebrate natin? Very clear ang Bible na ang Passover. Kasi ang Easter po, ito po ay pagano na selebrasyon. At ito po ay hindi biblical. Um, at iba po ang sineselebrate nila. At ito po ay nagkaroon na ng kontrobersiya nung ito'y tinatawag na Paschal controversy, no? Noong 196 AD, nagkaroon ng showdown si Pope Victor at si Polycrates ng Ephesus. Siya yung Archbishop ng Ephesus sa Asia Minor.
Ngayon, ang gusto ni Pope Victor, lahat ay mag-celebrate ng Easter, para uniform ang Christianity, ang Christian world. Pero sabi ni Polycrates, hindi pwede kasi mula noon, mula noon pa, ay sineselebrate na nila ang Passover. Ayon sa Word of God, hindi siya magdadagdag o magbabawas ng kahit ano, lalo na kahit it-threaten siya kasi tinitreaten na i-excommunicate, no? So, ang ginawa ay nagkaroon ng synod na tinatawag na kung saan inipon lahat ng mga bishops, lahat ng mga leaders sa Asia Minor. Um, Yan yung mga ecclesia o mga congregation na name-mention sa Book of Revelation, no? Na yung Ephesus, yung Laodicea, yung Philadelphia, yung Smyrna, yan yung seven and the rest, ano. Si Polycrates ay uh, bishop na siya ang leader ng synod na yun. Sinabi niya na lahat ng mga apostle sila John, ang disciple ni John na si Polycarp, sila Apostle Philip, yung mga anak ni Philip, at marami pa, mga sila Mellitus, puro mga binanggit niya yung mga bigati na mga martyr, no? Apostolic fathers na hindi nag-celebrate ng Easter. Puro Passover ang sineselebrate nila. So, hindi siya natatakot na ano. So, may controversial na po noon, ano. Pero nung uh, the Council of Nicaea nung 325 AD, muli na naman inano ulit yung ano na yan, uniformity, na kung saan ay dapat magkaroon ng sariling selebrasyon ng Christians at hiwalay sa mga Jews. At ito nga ay na-decide na dapat Easter na lang ang celebrate. Ang Easter po ay nagsimula po yan sa Babylonia, yung Astaroth o Star, galing yan diyan, no? Ah, Hindi po dapat sineselebrate yan, unfortunately. Pero pinilit during the time ni Constantine, pinilit ang buong Kristyanismo na i-celebrate, at ang lahat na magbe-violate ay excommunicate facing death penalty. So marami sa mga quarto-decimans na tinatawag sa Asia Minor, na sila ay pinersecute, pinatay, at yung iba ay bumaliktad, yung iba lumayo, nakatakas hanggang nawala na sila lahat, no? So dito po natin malalaman kung bakit ang mga letters ng Panginoong Yeshua ay hindi sa Rome, hindi sa Alexandria, hindi sa kung saan, ano, kundi sa Asia Minor. Kasi sila po yung mga nagse-celebrate ng God's appointed time. So sila po yung tinatawag na Quartodecima. Ito po yung Latin or Greek pertaining to 14th day of Nisan. Hindi po Easter, no? So I hope and pray na nabigyan natin ng konting aral ang panahon na ito. So kung ang mga kapatiran natin, kakilala, kaibigan ay nagse-celebrate ng Easter, ay uh, unfortunately mali po yun. Pero irespeto na lang natin sila, ipag-pray natin sila. Hindi natin kailangan makipagdebate or makipag-away o pagtawanan o magalit, kasi hindi pa nila alam, no? Pero yung mga willing na makinig ay bubuksan ng Panginoon ng kanilang mata, ng kanilang isipan, ng kanilang puso upang ito ay magawa at maintindihan at makita na ano ang tama at ano mali. So nawa po ay nagkaroon tayo ng konting lesson ngayon na madadala natin all throughout the week. At tayo po ay manalangin muli. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataon ito na ibinigay niyo po sa amin upang ma-discuss namin ang inyong salita, ang Parshat Sab, at maging ang mga tamang at period na kung saan ay dapat sineselebrate namin ang inyong appointed times, hindi po ang times ng
na nanggaling sa pagano. Nawa Panginoon ay bigyan nyo ng kalinawan. Sino man na nagsasaliksik ng inyong salita, ng inyong katotohanan, na ito ay makita din po nila. Binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Shabbat shalom po mga kapatid at naway pagpalain ng bawat isa sa atin. Shalom.